Kita rata pohon. Bulog, ikaw na. Kabalo kung ikaw na. Makita rata. Saan? Pagawas mo video sa akong igsoon. Ha, di ko madlok yung mga na. Sige. Sige. Magkukross din landas natin, Bulog. Alam kong ikaw yan. Lang yan. Pinapuputukan pa ako sa aking gilid. Akala guro akala siguro niya tatakot ako sa kanyang baril. Usapan namin ng Bulog na yun. Alam ko si Bulog yun, mga kaidol, kasi yan yung sinukat ni Bulog bago na huli si Utol. Yung nalagyan ng baril dito. Pagkatapos iniiba-iba lang yan yung kunti ng busis niya. Kasi dyan na mga kaidol, no? Nakapagbisaya ako kasi hindi ko talaga mapalingilan yung bukso ng galit ko. Hindi ko mailabas yung galit ko kapag Tagalog. So sa mga hindi nakapag-intindi sa mga pinag-usapan namin ngayon, alam kong si Bulog yun. Pahinga mo ako, mga kaidol. Lalabas ako ngayon, mga kaidol. Kailangan ko makalabas ngayon sa area na tanong para maghanap ng paraan kung paano makuha yung kapatid ko. Sa loob ng 6 na araw, mga kaidol, kailangan ko daw makabalik sa bundok na to. Nagiya talaga to si Bulog. Pagkatapos namin tinulungan, siya pa yung may gana lang manghingi ngayon. Bulog, kung makita mo itong video na to, may mga tumulong naman sa'yo ng kunti dati. Nasaan na ba yun? Ano, sinugal mo ba? Akala ko ba nagbago ka na? Binigay namin lahat ng nagbigay sa'yo. Meron mga taong kunti na gustong tumulong sa'yo, tinulungan ka. Binigyan ka pa ng kunting pera para makapagnegosyo ka at makapagtanim ng mga halaman. Pero bakit nagbalik pa ka sa iyong pagka-commander? Alam ko makikita mo to, Commander Bulog. Ikaw pa ngayong may ganang maghingi ng mga pagkain at mga pangangailangan nyo sa bundok. Magkikita din tayo. Hindi matatapos ang taon na to hanggat hindi tayo nakikita, Bulog. Huwag na huwag niyong patayin yung kapatid ko. Alam kong buhay na buhay pa si Utol. Ramdam ko sa aking sarili, pero hindi ako magiging kampante. Hahanapin pa rin kita, Tol, kahit anong mangyari. Iba yung pakiramdam ko sa taong yun, mga idol. Yung pakiramdam na yung dati nang mahuli namin si Bulog, yung anting-anting na ganun kalakas. Kailangan ko talaga makapahanap ng paraan para makuha si Utol. Kaya binaril pa
ako sa gilid. Mabuti na lang hindi sa katawan ko. Sinabi pa na sa susunod sa katawan ko na daw. Sobrang kapal ng mukha ni Bulog. Tingnan natin kung focus pa rin yung landas natin, Bulog. Hintayin mo. Alam kong makikita mo to. Hahanap ako ng paraan para mailigtas si Utol. Basta huwag nyo lang siya patayin. Bibigay ko yung mga kumustuhan nyo. Nahiya kayo. At sa mga kasamahan ko dyan, mag-iingat kayo sa mga dating commander na nahuli natin. Baka maging mahipnitus muna naman sila at traitor sa atin. Sa mga commander na mga kasamahan ko dyan, huwag nyo ulitin ang pagkakamali na nagawa nyo dati. Itama nyo na yung mga mali na nagawa nyo. Huwag kayong bumalik sa paggawa ng masama. Dahil walang maidudulot na maganda sa atin ang paggawa ng masama. Lalo na sa paghidnap ng mga bata. Walang kamuwang-muwang pa sa buhay sa mundo yung mga batang yun, pero kinihinap ng mga bandido at kinukuhanan ng mga lamang loob at ibenta sa ibang bansa at sa mga dayuhan. Hayop talaga mga klaseng taong yan. Alam kong hindi nila ako basta-basta babarilin mga kaidol, no? Huwag kayong matatakot sa nangyari kasi hindi nila matutupad ang kanilang gusto. Hindi alam nilang pag pinatay nila ako, hindi nila matatanggap yung gusto nila. Ako lang yung paraan para makuha yung gusto nila, pero hindi ko lang sasabihin yung plano ko sa camera kasi malalaman nila. Basta't makumpirma ko lang na buhay pa si Utol. Maghintay kayo. Kasi baka may mga taong na sa atin. Lulungkot talaga ako mga kaidol, no? Kasi akala ko totoong nagbago na si Bulog, pero sayang yung naging effort namin dati. Pinuntahan pa namin siya sa napakalayong lugar. Katapos tinulungan namin sa kanyang mga ginagawa, pero ngayon ito lang yung isinukli sa amin. Tama nga yung sinasabi ng mga supporter namin dati na huwag kami maging kampante sa kanila. Kung may pagkakataon, tapusin agad yung mga klaseng taong ganyan. Pero tao lang din tayo mga kaidol, no? Pero tao lang din tayo mga kaidol, no? Kailangan natin magbigay ng pangalawang pagkakataon, no? Kahit ganun ang nangyari, hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa na buhay pa yung kapatid ko. Kasi ramdam ko sa sarili ko na buhay pa si Utol. Kailangan ko lang gawin is magsikap para mahanap siya. Alam niyo mga kaidol, natatakot ako sa sitwasyon ko ngayon kasi hindi para sa sarili ko mga kaidol, no? Kasi nagbantay yung nakausap natin kanina na alam naman natin si Bulog, pero nagpanggap lang ng ibang tao kasi natatakot siya o kaya nahihiya yung pagmumukha niya sa ginawa nating tulong sa kanya dati. So nakausap natin siya kanina mga kaidol, no? Natatakot ako, hindi para sa sarili ko mga kaidol, no? Kasi matagal na tayong takot. Kumbaga inyo na tayo sa takot. Kaya sa sobrang inyo natin, hindi na natin nararamdaman yung takot. Ang kinakatakot ko lang sa ngayon mga kaidol, no, is yung mga banta ng mga kalaban natin ngayon, no? Yung balak nilang idama yung pamilya natin.
alam ko namang siguridad yung pinag-uusapan. Yung pamilya ko safety naman nun kasi may mga barikada naman doon, no, mga sundalong nakabantay. Walang basta-basta makapasok na may mga dalang ano, no. Ang sa akin lang, yung mga magulang ko, sila nanay, ganun din. Sa akin lang talaga is baka makahanap sila ng paraan para malusob yung ano, no. Nakapag-report na naman ako sa barangay, tapos sa kapulisan nakapag-report na rin ako. So ang sagot lang sa akin ng mga kapulisan, tigilan ko na daw itong pag-explore ng ganito, no. Kasi kahit anong gawin nilang pagtugi sa mga klaseng kalaban na yan, hindi talaga mauubos kahit anong gawin ng mga kapulisan at mga kasundaluhan. So ang naging daan lang daw na matahimik yung buhay, ang buhay ng mga nagbago. Yung nakausap ko kasi is malaki yung ranggo sa kapulisan at mga sundalo. Kaya sabi niya, tumigil na daw kami sa trabaho na to, no? Pero yun nga, tinigilan ko na. Nagtrabaho ako pero naghanap talaga sila ng paraan para makapagbalik dito, mga kaidol, no? Kinuha nila si Utol. Balak pa nilang idama yung mga anak ni Utol, no? Pag hindi natupad yung kagustuhan nila sa loob ng 6 na araw. Kaya natatakot ako, hindi sa sarili ko, kundi sa buong pamilya ko at sa mga pamangkin ko. Paano na kaya kung isang araw wala ako sa bahay at uuwi akong wala na sila? Kinuha na naman ang mga kalaban. Yun yung kinakatakot ko sa ngayon, mga kaidol, no? Na ayun. Yung kinakatakot ko is yung pamilya ko, hindi yung sarili ko. Mahal na mahal ko yung pamilya ko, mga kaidol. Kaya kong ibenta yung sarili ko para lang sa pamilya ko. Ikaw, Commander Bulhog, alam ko may natatago pang kabutihan sa loob mo. Huwag kang magpatalo sa mga hipnotismo na ginagawa sa'yo ng mga kalaban. Huwag kang magpatalo sa kapangyarihan ng masama. Commander Bulhog, gumising ka. Huwag mong pairalin ang galit na nasa loob mo. Maging mabuti ka sa kapwa, huwag kang manloko. Alam mo to, Commander Bulhog, kasi napag-usapan na natin to dati. Magbago ka na, Commander Bulhog. Yun mga kaidol, no? Kasi ang sitwasyon kasi ngayon, mga kaidol, kailangan ko muna magpahinga kasi yung paligid natin, hindi natin alam yung mga kapalibot, mga kaidol, no? Ito lang yung natatangin na, no? Bilisan ko lang ng tapo. Diyan lang natatangin danan, mga kaidol, no? Pero may mga putok dyan kanina. May mga putok dyan kanina, mga kaidol, sa unahan. Hindi ko alam kung anong klaseng putok yun. Kung mga bandido ba yun o mga kasamahan natin. Parang may tao doon, mga kaidol. Kanina kasi, mga kaidol, may nakita akong bahay dyan na konti lang, parang kubo. Tapos parang kasi simula pa lang sa kubo. Baka tambayan nila yun. Yung nadaanan ko kanina kasi may kubo. Diyan pa daw. Diyan ako naman kanina, mga kaidol, no? Diyan, tapos parang may kubo dyan banda, oh. Sige,
siguro ikot ako dito para makalabas ako dito ngayon mga kaidol. No? Kailangan ko makalabas ngayon dito. So ikot ako para hindi nila ako makita. Kubo siguro ng mga kalaban nyo. Nakita ko kaninang bahay na konti. Maliit lang na kubo. Pero hindi pa tapos. So yun siguro yung ginagawa nila. Oh. Silipin na rin natin. No? Baka nandyan si Utol. No? Tingnan natin. Baka nandyan si Utol. Lapit na naman tayo. Kami na ito. Ayan o. Ayan tapo. Ayan o. Ayan o. Makikinig tayo. May bubong siya no. Makikinig lang tayo kung alam ko namang sisigaw si Utol kapag narinig niya. Pag sinasaktan si Utol, sisigaw talaga yan. Hindi na tayo basta-basta sumugod yun. No? Baka tayo sa kaban dyan. So lalabas muna tayo ngayon mga kaidol. Mag-isa lang kasi tayo ngayon. Alam ko hindi nila basta-basta papatayan si Utol kasi pag ginawa nila yun hindi nila makukuha yung gusto nila.